Sa mga oras na ito, Panginoon, kami pong inilapit ang bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong abutin ang bawat hinaing ng bawat taong pinadala mo sa dakong ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang salitang aming pong pag-aaralan at inihiling po namin, Ama, na manguna ka at kumilos ang iyong mga salita, ang iyong presensya sa aming kaligitnaan upang sa ganun, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang may taas sa aming kaligitnaan. Salamat, Ama, ng marami at inangkin namin, O Diyos, ang iyong proteksyon, ang iyong katugunan sa lahat ng mga pangailangan, at salamat sa lahat ng bagay na ipinagkaloob niyo sa amin sa dakong ito sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Okay po, ating pong buksan, magbuklat po tayo ng Biblia. Panguin po natin ang salita ng Diyos sa Kawikaan, chapter 16. Ang talata po ay 1 hanggang 3. Kawikaan, chapter 16. Ang talata po 1 hanggang 3. Nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, Diyos lang ang nakatatalos. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Sabihin mo nga, praise the Lord. Praise the Lord. Okay po, so bibigyan ko po kayo ng dapat ninyong pagsisimulan. Amen? Amen. So anong dapat gawin ng tao? Tandaan nyo ito, mga kaibigan, kapatid. Pag ang tao ay walang kaugnayan sa Diyos, means walang koneksyon sa Panginoon, mapapagod ka talaga. Tatandaan nyo ito, mapapagod, mahihirapan, at maiinis ka lang sa buhay mo. Huwag niyong babaliwalain yung John chapter 15 verse 5. Sabi dito, ang puno ng ubas, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Okay, so pag ang tao ay wala sa Diyos, mahihirapan ka. Okay? Tandaan nyo ito, mga kaibigan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung mayroon man kayong aayusin yung inyong relasyon sa Panginoon. Kahapon, itinuro ko sa inyo yung pakipagrelasyon sa kapwa. Ibig sabihin, baka yung mga sagabal ng ating mga dalangin. Yung aral kahapon, huwag niyong kalimutan yun, no? Magsimula kayo doon, sapagat ang lahat ng inyong ginagawa sa inyong kapwa, babalik din yan sa inyo. Amen po ba? Amen. At magiging hadlang yan sa inyong paglalakbay. Halimbawa, hindi maganda ang relasyon niyo sa inyong kapwa, nangangahulugan, hindi din maganda ang relasyon niyo sa Diyos. Tandaan niyo lagi yan. Hindi kayo makatutuloy. Ibig sabihin, kahit sinong pastor na nanood dito, hindi sila mag-o-object doon sa sinasabi ko. Dahil pag hindi ninyo inaayo, sabi nga sa Hebreo chapter 12, tingnan nyo, sa Hebreo chapter 12, ang talata po ay Hebreo chapter 12. Makikita po niya about sa Panginoon. Sabi niya sa Hebreo chapter 12, verse 12, Hebreo chapter 12, verse 14, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Alam mo yung salitang mamumuhay ng ganito? Ibig sabihin, pag hindi po kayo nakasunod sa panuntunan ng Biblia, sa mga sinasabi ng Biblia, at binabaliwala niyo ang mga sinasabi ng Biblia, lalagapak din ang buhay natin doon. Mas pipiliin kong tatapatin kayo kaysa naman bubulahin ko lang kayo. Ulitin ko, hindi membro ang kailangan ko. Ang kailangan ko, taong pagdating sa dulo ay magiging Kristiyano. Amen po ba? Amen. So, ang John chapter 15 verse 5, lahat ng tao, kaya nga ating pong pag-aaralan ngayong gabi, sa Diyos may kasiguraduhan ang buhay. Sabihin mo nga, sa Diyos
sa Diyos, may kasiguraduhan may kasiguraduhan ang buhay. ang buhay. Tanong, sa edad nyo yan, dumaan na kayo lukuhin. Sa edad kong ito, 50 years, ang dami ko ng karanasan na ako'y laruin, lukuhin, pero ang lagi kong prinsipyo, di baling akong lukuhin mo at laruin. Basta wag lang ako sasali doon. Amen po ma. Amen. So, pag wala kayo sa Panginoon, mahihirapan. Sapagat ang mundong ito ngayon ay wala ng kasiguraduhan. Tandaan niyo yan kapatid. Wala hong kasiguraduhan. Example na lang, namasukan ka. Sabihin ng mga negosyante, lingguhan ang sweldo. O sabihin ng mga negosyante ay 15.30 ang sweldo. Huwag kang umasa doon. Lalo na pag ang nagsalita ay hindi makadiyos. Papalya at papalya yon. Kasi tao yan eh. Gugustuhin man nilang gawin ang kanilang mga sinasabi, sadyang may umahad lang na Diyos. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung mayroon man kayong gagawin, iayos nyo yon ang inyong sarili sa Diyos, sa kapwa. Sa Diyos, una, patungo sa iyong sarili, mula sa iyong sarili patungo sa Diyos, at patungo sa iyong kapwa. Sapagat pag binabaliwala lang ninyo ito, mga kaibigan, ako na mismo magsasabi, sasagwan ka ng katulad ni Pedro na pasalungat sa hangin. At walang tao na mananalo sa Diyos. Walang tao na mananalo sa Diyos. Pag ang Diyos ang hindi pumabor sa iyo, lagi kang talo. Amen? Amen. Pag ang Diyos ang hindi mo sinunod, lagi kang talo. Pag ang salita ng Diyos hindi maging gabay ng buhay mo, lagi kang talo. Tandaan nyo yan. Pag ang salita ng Diyos binabaliwala nyo, at ang mga salita ng Diyos ay hindi nyo pinansin, lalabagin nyo ang utos ng Diyos sa inyong buhay. At pag nilabag nyo ang utos ng Diyos sa inyong buhay, then mahirapan kayo lumakbay sa mundong ito. Diyos kalaban mo eh. Pag Diyos na kalaban, kapatid, wala pong mananalo dyan. Tatandaan mo, anumang katanyagan ng tao, anumang kasikatan ng tao, dumarating sa punto yan at tumatawag yan sa Diyos. Walang taong hindi tatawag sa Diyos. Tulad yung gabi, naglindol kagabi, o sa Cebu. So, isipin mo, yung mga ipinundar nila na tahanan, ay naguho sa pamagitan ng lindol. Imagine mo yun. Walang tao na pag nangyari ang sakuna na yon sa buhay mo, na matutuwa ka. Lahat panghihinayangan mo. Ang lahat ng ipinundar mo, ang lahat ng mga oras na ginugol mo para makapagtayo ka ng tahanan, pero sa isang idlap ay iguguho lamang ng sakuna. Bakit? Lahat ng bagay hindi mo hawak ang mga pangyayari at ang iyong buhay hindi mo hawak yan. Hindi mo kayang kontrolin yan. Manunood ka na lang pag dumating ang araw yan. So, para hindi kayo makaahon kayo sa kahirapan, alam nyo, napakabuti ng Diyos eh. Pag makita mo yan sa Isaiah chapter 1 verse 15, sabi niya, hali kayo, magliwanagan tayo. Gaano man ang karami ang iyong kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng iyan. Anong sabi ni Jesus? Hali kayo, magliwanagan tayo. So, ibig sabihin, hindi pwedeng pumunta ka sa church, aatin ka ng Bible study, aatin ka ng service, aatin ka ng seminar sa mga church, sa spiritual matter. Pagkatapos, parang nanonood ka lang, parang nag-o-observe ka lang dyan. Hindi siya pwede ganun. Hindi rin pwedeng pumunta ka sa gawain ng Panginoon na physical present, but mental absent. Ibig sabihin, ang physical mo andito, pero naglalakbay ang isip mo kung saan-saan. Hindi din pwede gano'n sa prinsipyo ng Biblia. Kasi tinuro ko na sa inyo, pag umatin kayo ng gawain ng Panginoon, anumang reliyon, anumang sekta na inyong kinaaniban, kailangan focus kayo doon ang atensyon no, andoon sa gawain ng Panginoon, at ang iyong tainga andoon, sapagat ang pastor, ang mga ngaral, nakikita kanya physically. Hindi nakikita ng pastor kung saan tumatakbo ang isip mo. So, ang basihan doon, hindi yung umaten ka eh.
Ang basihan doon, pagkatapos mong umatin, ginawa mo ba ang iyong naririnig? Hindi basihan yung umatin ka. Ang basihan doon, yung aral, ipinamumuhay mo ba pag uwi mo sa bahay? Hindi basihan yung nariyan ka eh. Hindi ganun. Hindi ganun sa Biblia. Pag nariyan ka, kailangan ibigay mo ang iyong attention, ibigay mo ang iyong isipan, ibigay mo ang iyong tenga, at ibigay mo ang iyong mata. Ibig sabihin, kung ang pastor ay gumagawa ng illustration, dadalhin mo ang iyong mata doon. Sabagat sabihin ko sa inyo, sabi ni Paul, physical present but mentally absent. That is useless. Amen po ba? Amen. O ulitin ko, hindi mababawasan ang pagiging Diyos ng Diyos kung hindi ka umaten. Hindi rin mababawasan ang pagiging Diyos ng Diyos pag hindi ka mag-church. Hindi rin mababawasan ang pagiging Diyos ng Diyos kung hindi ka susunod sa gusto niya. Ibig sabihin, bilang tao, kailangan mo talagang umaksyon para sa iyong kinabukasan. Amen po ba? Amen. Mangangaral, chapter 2, verse 25. Kung wala ang Diyos, sino ang makakain o makakaranas ng kasiyahan? Kung walang Diyos, sa ibang translation, kung walang Diyos, walang kasiyahan. Pansinin mo na lang, pag wala kang Diyos, saan kayo galing? Kayong mga narito. Agree kayo dun eh. Yung wala pa kayo rito, wala po kayong masayang buhay. Now, ngayon, pinatikim na sa inyo ang buhay. Desisyonan mo na i-continue mo ang buhay na iyong natutunan. Sabagat sa akin, wala mang nagyaya sa akin na maglingkod. Walang nagyaya sa akin magpastor. Walang nagyaya. Kusa kong personal kong nagdidesisyon. Amen? Amen. Now, yung nagdecide ako about pag-serve sa God, now, tingnan mo buhay ko. Okay, tingnan mo buhay ko. Hindi ako nahirapan. Maraming problema akong dinadaanan sa edad kong 50. Ang daming problema, ang dami ding problema ang aking iniyakan. Pero hindi ako nahirapan. Amen? Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So, sabi mo nga sa Diyos, Sa Diyos, may kasiguraduhan. may kasiguraduhan. Pag ikaw, sa tingin mo, pag walang Diyos sa buhay mo, may sigurado? Wala. Hindi ka magiging sigurado. Example na lang. Di ba ang OFW? Bago yan pumunta sa ibang bansa, nag-sign of contract mo yan dito. Okay. Bago yan pumunta sa ibang bansa, mayroong signing of contract. So, nagbibilang na sila. Itong sweldo ko, ito pagdating ng 5 taon, 4 na taon, ito ng buhay ko. Pero pansinin mo ngayon, bakit maraming OFW papunta pa rin sa ibang bansa? Kasi wala ngang kasiguraduhan ang isang bagay mula sa iyong kamay. Amen? Amen. Example na lang. Kayo mag-asawa, mag-anak, kayo na masukan. Dapat klarado yan pag tiningnan mo eh. Ito ang sweldo mo. Dapat klarado yan eh. Pero bakit pagdating ng December, malungkot ka pa rin? Bakit? Sabi mo, bakit? Ano nangyari? Kasi nga, tao ka eh. Kaya nga lagi yung sinasabi sa inyo, i-incline mo ang iyong sarili sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos, ikaw, at ang iyong gustong gawin, lagi siyang kasama. Huwag mong ihiwalay ang Diyos sa iyo. Di ba iiwan ka ng kasamahan mo? Basta huwag mo lang ihiwalay ang sarili mo sa Diyos. Amen? Amen. Example na lang, magtrabaho ka, lupay-pay ka, mag-isa ka. Tapos bigla mong tinawag ang Panginoon. Bigla kang lumiksi. Bigla ka naging masaya, nawala yung pagod. Yung pagod ng physical mong pagod, hindi yan maaalis ng kapwa mo. Ang makakaalis siya lang Diyos lang yan. Amen po ba? Amen. Okay, so kumbinsido ka na pag sa Diyos may kasiguraduhan. Amen. Okay? Sigaw ng amen. Amen. Okay, so ating pong pag-aaralan ngayon, maiksi ang ating aral, pero kailangan gawin nyo ang aral. Sa Diyos may kasiguraduhan ang buhay. Una, lahat ng gagawin mo,
ipagkatiwala mo sa Diyos. Pag sinabi mong ipagkatiwala, parang ganito ba? Di ba tulad yun sa'yo may susi? Okay, tama, may susi. Okay. Yung susi na yon, hindi yan pwedeng makuha sa'yo hanggat hindi mo aprobado. Tama? Kahit sinong humingi ng susi na yan, hindi yan makukuha nila sa'yo hanggat hindi mo inaprubahan. Very basic ang illustration. Ganon din ang lahat ng gusto mong gawin. Hindi mo marating hanggat hindi aprubahan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Now, mga kapatid, Kawikaan chapter 16 verse 3. Tingnan nyo. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin. Ano bang gagawin mo? Maliban lang sa pagluluto. Okay? Halimbawa yung mga gagawin mo na mga krusyal o delikado, pero inutusan ka. Okay? Ipagkatiwala mo yan. Halimbawa, bago kang driver. So, hindi ka pa magaling na driver. Hindi ka pa alerto na driver. Wala namang taong driver na baguhan, alerto yan. Wala yon. Basta bago kang driver, hindi ka pa alerto. Wala pa sa'yo ang alertness. Andun yung focus mo, pero wala pa yung alertness sa'yo. So, ganun din. Ipagkatiwala mo lahat ng iyong gagawin. Magtrabaho ka, sasakay ka ng bus, mag-drive ka, pupunta ka sa ibang bansa, ano man ang iyong gagawin, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Amen? Amen. Ipagkatiwala mo yung buhay mo. Yung buhay mo, ang alam mo lang, tumatakbo ang katawan mo. Ang alam mo lang, na nararating mo ang gusto mong puntahan. Pero yung sarili mong tibok ng puso mo, hindi mo yan nakikita. Amen? So anong dapat mong gawin? Ipagkatiwala mo yung buong pagkatao mo sa Panginoon at ipagkatiwala mo yung gagawin mo sa Panginoon para mabibigyan mo siya ng kapurihan. Amen po ba? Amen. Ang tanong, ipinagkatiwala mo ba? Kaya nga, pag nag-pray ka, Lord, sa mga oras na ito, sa mga araw na ito, ipagkatiwala ko ang ipagkatiwala namin ang araw na hanggang maghapon sa amin pong gagawin. Kasi kung ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong gagawin, ang magiging resulta yan, ipaalala niya sa iyo ang lahat ng inuutos ng superior mo. Amen po ba? Ayun po ngayon, dahil naglalakbay ka, kampante ka, magaling ka na tao, huwag, pwede kang babalangkuhin. Tatandaan mo. Kaya dapat lagi mong kausap ang Diyos habang ka nagtatrabaho. Kasi habang ka nagtatrabaho, o habang ka nagpaplano, o habang ka nagnenegosyo, ipagkatiwala mo. Kasi pag hindi mo ipagkatiwala ang lahat, mga kaibigan, walang mangyayari. Di ba? Yung hinahanap nga ng isa nating staff ko, sabi niya, nasaan yung TikTok mo na magdi-December na naman, magpila-pila naman sa gasolinahan. Anong pinipilahan sa mall? Yung papremyo na, yung sasakyan at raffle at mga kagamitan. Huwag ka makipagsapalaran doon. January pa lang, pinag-iipunan mo na, pagdating ng December, mararating mo na. Amen. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Okay, so ipagkatiwala. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Ano man gagawin mo? Ano mang gusto mong abutin? Amen? Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Pag sinabi mo ipagkatiwala, lagi mo siyang nire-remind. Tama? Amen po ba? Amen. Lagi mo siyang i-remind, Lord, ito ang gusto kong gagawin. Lord, ito yung gusto kong abutin. Amen? Madali yan Pag ang lahat ng iyong gagawin ay magiging masaya ang Diyos, ay wala. Ipagkakalob niya yun. Smooth lang yan. Slowly but surely yan. Mararating mo yan. Amen po ba? Amen. Gusto nyo halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Nag-ipon kayo para bumili ng isang bagay. Hindi nyo isinama ang Diyos. Halimbawa, ganito. Mag-ipon ako para sisikat ako. Hindi mangyari yun. Hindi ganun. Kasi ang layunin mo kasi masama. Amen po ba? Amen. Halimbawa, mag-ipon ako para aangat ang buhay ko para yung mga kapitbahay ko, titingalain nila ako. Hindi mangyayari yan. Maniwala ka sa akin, hindi mangyayari. Masama
Pag masama ang iyong layunin, hindi mangyayari ang iyong mga gagawin. Lagi siyang paltos. Amen po ba? Amen. Okay, so sabi mo ipagkatiwala. Ipagkatiwala. Okay, awit 37, ang talata po ay 4 hanggang 5. Sa awit 37, makikita mo yung sinasabi ng Panginoon. Sabi ni David, no? Sabi ni David sa awit 37, verse 4 hanggang 5. Sabi niya, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Okay. Pag sinabi mong kaligayahan, ang tao tumatakbo sa barkada. Amen? Amen. Pag sinabi mong kaligayahan, ang tao tumatakbo sa mall. Pag sinabi mong kaligayahan, tumatakbo sila sa beach. Pag sinabi mong kaligayahan, tumatakbo sila sa mga maraming event. That is temporary na kaligayahan. Panamdali ang kaligayahan yan. Amen? Amen. Ang totoo, kaibigan, kahit wala kang barkada, ako wala man akong barkada eh, pero bakit ako masaya? Amen? Amen. Oo. Tapos, sinasabi ko nga sa inyo, hindi naman ako nakasandal sa pera. Amen? Akala mo ba, pag may pera ka, masaya ka? Marami nang may pera, hindi masaya. Ang kaligayahan, kung hahanapin mo sa Diyos, awit 37 verse 4 to 5. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtitiwala ka, tutulungan ganap. Tutulungan ganap. Ibig sabihin, pag nagtiwala ka, tutulungan kang ganap. Amen po ba? Amen. Wag mo sisihin ang sarili mo kung bakit ka failure. Wag mong sisihin ang sarili mo kung bakit ka hindi mo narating ang gusto mo narating. Wag mo sisihin. Ang kailangan mo lang acceptance. Tanggapin mo. Tanggapin mo na malog sa kalooban mo. Tanggapin mo na nag-error ka. Tanggapin mo nagkulang ka, nagkamali ka. Tanggapin mo yan. Kasi pag tinanggap mo yon, magsisimula ka ngayon. Yung acceptance, patungo ka na sa magsimula. Tanggapin mo na nagsarili ka. Tanggapin mo na binabaliwala mo ang Diyos. Tanggapin mo lang yon. Para makapagsimula ka. Tulad ito, yung audience ko as business, negosyante. Pag ginawa mo lang ito mga payo ko, tanggapin mo. I-deal mo ang sarili mo sa Diyos. Makipag-usap ka sa Panginoon na puso sa puso, sincere na sincere, seryoso na seryoso. Then, madali ka usap ang Diyos. Amen? Amen. Wala ka nang magawa sa nakaraan. Wala ka nang nagawa sa nakalipas. Wala ka nang magawa kahapon. Wala ka nang magawa. Tapos na yon. Ngayon magsimula kang i-deal mo ang iyong sarili, makipag-usap ng sincere sa Diyos, maging seryoso sa iyong gagawin, then, bibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon. Amen. Amen? Amen. Sapagat ang Diyos ay lagi siyang nagbibigay sa bawat isa sa atin ng pagkakataon. At pag binigyan kayo ng pagkakataon, wag na wag niyong baliwalain ang pagkakataon. Okay? Kasi ang pagkakataon minsan lang, akala mo, ang pagkakataon ay minsan lang yan. Minsan lang yan. Parang bagyo yan eh. Ang pagkakataon, dumaraan yan. Hindi ka babalikan. Pag dumaan sa'yo, then, oportunidad. Kailangan mong gagawin. Kailangan mong isulong. Paano ko ang oportunidad ay mahirap gawin? Doon tayo, doon malimit kasi ang tao doon eh. Pag mahirap ang oportunidad, maraming tao, hindi pa nga dumating, tumanggi na. Ay, ayaw kayo, ang hirap naman yan. So, wala kang challenge sa sarili mo. Hindi naman pwedeng, halimbawa, si Ruel, sasabihin ni Ruel, okay, ito, example ito, may social media, mayroong nanonood, mayroong views. Okay, tayo, halimbawa. Tapos nagpe-pray lang ako, sasabihin ko lang, Lord, ipagkatiwala ko po sa iyo hanggang 60 ang edad ko. 10 years, Lord, wala akong gawin kundi narito lang sa kwarto, no? Uupo-upo sa mesa. Ganun ba ang buhay? Hindi ganun. Ibig sabihin, ipagkatiwala mo ang iyong gagawin, pero samahan mong gawa. Pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Sabi sa Santiago chapter 2. Ang panampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ibig sabihin, samahan mo ng gawa. Amen po ba? Amen.
Para kayo makarating sa gusto nyo abutin. Sabi mo nga, mararating ko rin. Mararating ko rin. Ang tanong, kaya mo ba ang presyo? Tama? Yung presyo na sinabak namin dalawa, kaya mo ba yun? Amen? Amen. Eh paano, gusto mong marating, ang gusto mong marating, hindi mo naman kaya ang presyo. Alam mo ba yung presyo na narito yung problema, maya-maya problema, hanggang naipon ang problema, nasa gitna ka ng problema, then hindi mo na alam kung paano ka lumusot. Amen? Amen. So, ang oportunidad, kailangan nating isulong. Okay, sabi mo ipagkatiwala. Pagkatiwala. So, ipagkatiwala mo ang iyong pamilya, ipagkatiwala mo ang iyong pangarap, ipagkatiwala mo lang sa Panginoon. Ipagkatiwala mo ang iyong promotion, ipagkatiwala mo iyong hanap buhay, ipagkatiwala mo iyong anak, no? Ipagkatiwala mo lang ang lahat ng bagay na gusto mong abutin o gusto mong lampasan at gusto mong marating, ipagkatiwala mo lang. Halimbawa, pag dumating ang panahon na talagang halimbawa ikaw yung pinag-usapan, halimbawa darating ang panahon na tatanggalin ka sa trabaho. Okay, sabi ko nga sa dalawa wala na tayong magawa kung hanggang dito na lang talaga tayo. Amen? Amen. Kahit anong pilit mo halimbawa, gusto mo pang mabuhay ng 100. Kung ang destination mo lang ay 55, wala kang magawa. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. So, anong gagawin mo? Hanggat buhay ka pa, gawin mo na ang lahat. Huwag ka nang papitik-pitik. Amen? Amen. Okay, so pangalawa, ilapit mo. Ilapit mo sa Diyos ang iyong mga plano. Ilapit mo. Ilagat mo yung sarili, una. Then, ilapit mo ang iyong mga plano. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Oh, example. Yung buhay nyo ngayon, hindi naman nyo alam yan Tama? Bakit nyo naabot? Yung dalawang staff ko nga, nag-uusap sila, nadatnan ko. Sabi nila, kung wala tayo, hindi tayo nakarating kay Sir, no? Baka ngayon naroon pa tayong kumakain pa rin, hanggang ngayon kumakain pa rin tayo ng tuyo. Amen po ba? Amen. Tapos biglang na-share niya yung may isang sa staff ko. Sabi niya, dati hindi ko kayang bumili ang ganito kalaking pera. Pero nagulat ako. Bakit nakaraan kaya ko palang bilhin? Ibig sabihin, mismo ikaw na-amaze. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Sino bang mag-akala? Isang mangingisda, isang mag-araro. Tama? Ngayon nagiging businessman at nagiging pastor. Sino bang nag-akala? Ni sa guni-guning wala. Amen? Amen. Hindi ko pinangarap ang ganitong buhay. Pero bakit dumarating? Kasi wala akong ginawa. Sulong lang ako. Walang atrasan. Hanggat bibigyan ka ng pagkakataon, laban lang ng laban. Amen? Amen. Halimbawa, ngayon, ang sitwasyon mo, ikaw nanonood, ang sitwasyon mo ngayon ay, nariyan ang sitwasyon mo, bagsak. Bagsak ang iyong buhay. Okay? Halimbawa, pinagtutulungan ka ng iyong pamilya. Pinagtutulungan ka ng iyong kapatid. Yung may pera ka, ang dami mong kaibigan. Yung may pera ka, ang dami mong kakampi. Halimbawa, ang sitwasyon mong ganun. Ngayon, walang-wala ka, ikaw na lamang isa. Huwag mong iyakan yung meron ka noon, marami kang kaibigan noon, pero ngayon wala ka ng kaibigan. Huwag mong iyakan yun. Tanggapin mo lang ang sitwasyon ng buhay mo. At magsisimula ka lang. Okay? Pag-isip kanina, antok na antok ako, kaya sabi ko sa dalawa, tulog muna ako. Okay? Pakiramdam mo kanina, parang walang ganang tumayo. Hindi natulog ako. Di pagising ko, maliwaras na utak ko. Masaya na ako. Amen? Amen. Pagpagod, anong gawin? Matulog. Huwag mangapit bahay. Amen? Amen. Ang ikarami, pagpagod, nangapit bahay. Pagod din yung katabi mo, ay yung iyong pinuntahan. Anong pag-uwi mo? Anong nangyari? Di pagod. Pagod ang buhay. Amen po ba? Amen. Okay, so, basta kung ano mang mangyari, ano mang yung sitwasyon, ang una nyong gawin, ay huwag mong pahindian. Huwag mong takasan. Harapin mo lang. Amen. For example ko nga sa inyo, yung susi ng motor Hindi yan ninyo makukuha hanggat hindi niya pahintulutan.
Ganon din yun sa ating buhay espiritual. Lahat ng plano natin, pag hindi pahintulutan ng Diyos, ang gusto nating gawin, ang gusto nating abutin, wala din tayong makukuha. So anong dapat gawin? Kailangan magiging banal tayo sa harapan ng paningin ng Diyos para lahat ng ating gustuhin ay lagi siyang kasama. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Okay, so ilapit mo, sabi mo, ilapit mo. Lapit mo. Huwag mo na ilapit yung 13 months mo. Huwag mo na ilapit yun. Huwag mo na din ilapit yung bonus mo. Huwag mo na ilapit yun. Baka may pinagpiprayo ko pa. Baka sinasabi mo, Panginoon, no, idilat mo ang mata ni Pastor Ruel. Hindi. Huwag mo nang i-pray ako. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Ang i-pray mo, na pag natanggap mo yung biyaya ng Diyos, hindi ka utuin ng katabi mo yan. Kasi, baka mamaya utuin ka ng katabi mo eh. Amen? Amen. Sasabihin mo nga, sigaw mo nga, sabi mo, brother, sister, walang utuan ha. Walang linglangan. Amen? Ang hangad ko'y katapatan. O sige nyo, hangad nyo katapatan. O, kasi natutuwa ako sa ating mga pangyayari sa buhay. Amen po ba? Amen. Okay, so ilapit mo sa Diyos. Ilapit mo yung kasama mo, no? Na walang ginawa kundi ko mang istorbo. Ilapit mo lang sa Panginoon. O, totoo yun. O, di ba, maagang-maaga, walang ginawa kundi mang istorbo. Tulog pa yung tao. Example na lang. Tulog na tulog ka pa, uutangan ka na agad. Amen? Di ba, sana kung gisingin ka na mag-Bible study. Totoo yun, amen? Amen. Kaysa naman yung, ito nakakatawa, pero realidad ito, ha? Nakakatawa itong sa babanggitin ko, pero realidad ito. Okay? Sabi mo nga, ano yan, pastor? Isipin mo, tulog na tulog ka, gigisingin ka, tapakin pang yung pa at tatanungin ka kung may kape ka pang nakatago. Imagine mo yun. Imagine mo yun. Alam mo naman yun eh. Buhay mo yun. Amen po ba? Amen po ba? Walang openan. Tama. Natatin mo, natatawa yung ano. Imagine mo amen po ba? So, ilapit mo sa Diyos ang iyong mga plano sa buhay. Kawikaan chapter 16 verse 1. Sabi nito, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Okay? Sa isipan mo nagmumula ang iyong mga plano. Pero sa Diyos pa rin nagmumula ang tagumpay mo. Amen po ba? Amen. So, pag sumikatan yung kapatid, sabi mo nga, ang Diyos ay hindi madamot. Ang Diyos ay hindi madamot. Hindi madamot. Ayaw niya tayo maghirap. Ayaw niya tayong namigo. Pero bakit minsan ang tao naghirap? Kasi nga, ayaw nila sa Panginoon. Bakit ang tao nabigo? Dahil ayaw nila sa Diyos. So, pag gustuhin mo, kaibigan, kaya nga sabi ko sa ibang department, sabi ko, huwag ka na magsimba. Sabi ko, huwag ka na umattend Bible study. Baliktad eh. Yung niyaya mo, ayaw. Yung hindi mo na pina-attend, umattend. Kailan kaya? Imagine mo yun, ha? Imagine mo yung, sabi ko, ano ba talagang gusto ng tao? Yung hindi ko pinawag ka na umattend. Oo. Yung niyayang umattend, ayaw. Yung hindi ka nakapinapatin, umattend ka. Aantayin mo ba yung magyaya, magalit sa'yo? Kapatid, tingnan mo, even yung mga nanonood sa live na ito, maraming sinasabi. Realidad in biblical at realidad ang mga inaaral ko sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, ang inaaral ko sa inyo ay about Christianity. Kasi pag may Diyos ka, pag niyaya ka sa Panginoon, susunod ka eh. Kasi may Diyos ka. Amen? Amen. So, bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo, kapatid. Kasi ikaw din yun eh. Ikaw din ang mawawalan, hindi ang Diyos.
Amen po ba? Amen. So, pangalawa, ilapit mo sa Diyos ang iyong mga plano. Kawikaan chapter 16, Kawikaan chapter 16 verse 1, no? Isaiah chapter 12 verse 2. Now, tingnan mo nyo. Malugod kayong sasalok sa tubig sa balon ng kaligtasan. Sabi sa Isaiah chapter 12 verse 3, verse 2, no? Malugod kayong sasalok sa tubig ng balon ng kaligtasan. So, ang kaligtasan ay inaalok lang dito ng Diyos. Ikaw yung magpapasya. Ni sa guni-guni, kasi uso yung ngayong panahon itong guni-guni. No? Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. At sinasabi niya sa kanyang mga alagad. John chapter 17 verse 12. Habang kasama ko sila'y ni isa'y walang mapahamak, maliban sa taong naghahanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Kung alam mo lang ang plano ng Diyos sa tao, marahil magmamadali ka pumunta sa church. Pero pag hindi mo alam ang plano ng Diyos sa iyo, marahil ang mga imbitasyon ng church, babaliwalain mo. Kasi hindi mo alam eh. Kasi ang tao ngayon namumuhay siya sa literal. Ibig sabihin, susunod siya pag may pakinabang. Ganun ang tao, ganun kababa ang moral ng tao. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, hindi sa pagyayabang. Di ba pagdating sa paglilingkod sa pamahalaan nag-aagawan, subukan mo, lahat ng mga taong gobyerno walang sweldo, wala nang tatakbo kahit isa yan. Kasi ang tao, gusto nila laging pakinabang. Talos kayo sa mga pastor. Ang pastor ay ang mga born again o ang mga taong may church ay nagsasakripisya yan. Kaya maglingkod yan. Kami mga pastor, kaya naming magtrabaho na walang kapalit. Kasi ang paniwala namin mga pastor, wala dito eh. Ang paniwala namin ng mga pastor, mga born again, pagdating sa langit. Amen. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Okay, so ilapit mo sa Panginoon ang iyong sarili. Then ilapit mo din ipagkatiwala mo ang iyong gagawin, ilapit mo sa Panginoon ang iyong mga plano. Kasi para mararating mo ang dapat mong marating. Madaling maabot pagkasama si Jesus. Amen? Pero pag wala si Jesus, wala. Subok kayo dyan. Kayong galing sa Muntinlupa. Subok kayo dyan. Yung dumating kayo sa akin, wala kayong Diyos, walang simba-simba, anong klaseng buhay mayroon? Ngayon, naabot nyo na ang dapat nyo naabot. Kaya nga kaninang umaga, nagkagulatan. Akala ko talagang ito na ang narating nyo. Yun pala, pababa ng pababa. Kasi nga, lagi ko nga sinasabi sa inyo, tandaan nyo itong mga nanonood ngayon, nanonood ng live. Pag maangat ang buhay nyo, wag na wag kayong magmataas ng ang inyong kalooban. Hindi ka nga nagyabang, pero mataas ang iyong kalooban. Okay? Amen. Madadali kayo ng Diyos doon. Nakikita kasi kayo ng Panginoon. Kaya ako nagulat kanina eh. Ay, sabi ko, anong nangyari? Okay? Tandaan nyo kapatid, pag namuhay kayo at ipipilit ninyo ang inyong sarili sa buhay na hindi kasama ang Diyos, magpapagod lang kayo. Ako na mismo magsasabi din, bilang pastor. Magpapagod lang kayo sa buhay. So, ang dapat nyong gawin, subukan nyo ngayong gabing ito na ipagkatiwala nyo ang inyong sarili sa Diyos. At ipagkatiwala nyo ang inyong mga plano sa Diyos. Subukan nyong gawin. Kasi sinubok nyo na ang mundo. Ngayon, ita-challenge ko kayong subukan nyong gawin. Ano ang simbahan na inyong kinaaniban? Kayong mga nanood ng live na ito, kayong mga nanood ng video ito. I-try nyo. Ipagkatiwala nyo ang inyong sarili sa Diyos at ang inyong plano sa Diyos. Kasi total, may edad na kayo. Then, ngayon, kina-challenge ko kayo, ipagkatiwala nyo ang inyong sarili para masubok nyo ang Diyos. Kasi kung Diyos ang pag-usapan, mga kapaibigan,
subok ko na ang Panginoon. Subok ko na sa loob ng 38 years kung sino ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Kung sinong Diyos na aking pinangangalandakan. At kung sino ang Diyos na aking isinisigaw saan man ako mapapadpad ng lipunan sa bansang Pilipinas. Subukan na ang Panginoon. Kaya kung papipiliin mo ako papunta sa kasiyahan ng mundo, iyon na lang yan. Mas gugustuhin ko ang kasiyahan papuntang kalangitan. Kasi pag yung kasiyahan papuntang kalangitan, kasama ang Diyos, kasama ang ating Panginoon Hesus, sa iyong buhay, sa iyong paglalakbay, saan ka man mapapadpad, siya ang laging tagumpay. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Awit 37 verse 4. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Amen? Sa Diyos mo hanapin. Awit 37 verse 4. Sa Diyos mo hanapin ang iyong ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Amen po ba? Amen. Lahat tayo nangangarap. Amen? Isinilang ang tao. Ito kapatid, alam kong a-agree kayo dito. Simula yung ang tao isinilang at natutong mamulat sa mundong ito. Halimbawa, 7 years old, may pangarap na yan. Walang taong nangarap papunta sa kahirapan ng buhay. Lahat ng tao, bata pa lang nangarap yan papunta sa tagumpay na buhay. Pero bakit hindi lahat ay nagtagumpay? Iilan lang ang nagtagumpay. Dahil yung mga taong nagtagumpay, una, hindi sila bumitaw sa paniwala sa Panginoon. Hindi sila bumitaw na pumunta sa Panginoon. At hindi sila bumitaw sa pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon. So yung tao na yun, siya ang tagumpay. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Example na lang. Bakit ang karaming tao naghihirap? Tignan mo ang mga taong makadiyos. Ang mga taong makadiyos, walang bisyo. Amen? Walang alak, lahat walang bisyo. Pero ang mga taong hindi makadiyos may bisyo. So sino ngayon ang naglulubog sa kanyang pangarap? Yung mga taong walang Diyos. Wala silang Diyos, sinabak pa ang lahat ng bisyo. Ngayon, kung maghihirap ang tao, sisihin mo ang Diyos? No. Hindi pwedeng ganun. Sisihin mo man ang Panginoon sa buhay mo, wala ka din magagawa. Haharapin at haharapin mo pa rin kung anong buhay na iyong hinaharap sa buhay. Amen po ba? Amen. Ang katotohanan, kaibigan, kung makikinig ka sa mga aral na aking itinuturo sa iyo, lahat naman tayo dito, no? Ay pwedeng marating. Ang narating ko ay marating mo. Amen po ba? Amen. One, ang lahat ng oras mo, kung gusto nyo marating, bibigyan ko kayo ng tip. Lahat ng oras mo, dadalhin mo sa Diyos. Amen po ba? Amen. Pangalawa, lahat ng oras mo, dadalhin mo sa paghanap buhay. Amen po ba? Amen. At ang lahat ng oras mo, dadalhin mo lang sa iyong tahanan. Yung tatlo na yon, sigurado, uunlad ang buhay mo doon. Ngayon, kung ang oras mo ngayon, trabaho, papunta sa kasiyahan, hindi papunta sa simbahan, huwag kang umasa. Marating mo ang narating ko. Amen? Amen. So ulitin ko, kung gusto niyo marating, ma-enjoy ang pagiging makadiyos, tatlong gagawin. Una, lahat ng oras mo, dalhin mo sa Diyos. Dalhin mo sa Diyos. Pangalawa, lahat ng oras mo, dadalhin mo sa paghanap buhay. At pangatlo, lahat ng oras mo, dadalhin mo sa iyong tahanan. Ibig sabihin, wala kang oras na isinayang papunta sa kawalan. So, pag ginawa mo yon, pansinin mo, pag naroon ka sa bahay, wala kang gagastusan. Tama? Tama. So, lahat ng pinaghirapan mo, hindi mo itinatapon. Okay? So, logic lang yun eh. Practical lang yung mag-isip eh. Hanggat gusto mo magtagumpay, nagsayang ka ng oras, wala kang oras sa pagbabasa, wala kang oras sa pananalangin, wala kang oras sa pakikinig sa Diyos, at wala kang oras sa paghahanap buhay, wala kang oras sa pagtatrabaho, at wala kang oras sa tahanan. Pag sinabing tahanan, nagpapahinga. Amen? Amen.
At ito ang realidad. Maraming mga tao, sabi nila, nakakaboring pag nariyan ka lang sa bahay. Paniwala mo yun. Respetuhin ko yun. Pero ako, pag naroon ako sa bahay, hindi ako boring. Amen? Pag inantok ako, matulog ako, pag gising ko, magbabasa ako. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. So, pag naroon ka sa bahay, hindi ka mahiraman. Amen? Amen. Siyempre, kung hindi ka mahiraman, practically, pag naroon ka sa bahay, wala silang makita. So, hindi silang lalapit sa'yo. Amen po ba? So, ibig sabihin, ayusin mo lang kaibigan, yung program ng buhay mo. O, kahit anong turo ko dito, kahit anong church ang aatinan mo, kahit sinong pastor ang iyong pakikinggan, pero pag hindi mo sinusunod ang papunta sa buhay na tagumpay, ang mga protocols ng buhay na itinuro ko sa iyo, wala mangyayari. Amen? Example na lang, bakit yung mga staff ko ay nanagana sa buhay? Ang sabi ko sa kanila, pag naroon kayo na sa loob ng bahay, huwag kayong maingay. Amen? Amen. Ibig sabihin, kung may magtanggang manghiram, hindi manghihiram kasi wala ka. At pag naroon ka din sa bahay, dadalhin mo din yung chinelas mo sa loob ng bahay. Para tinignan mo, hanggang chinelas mo, sasabihin na wala. So, ano ibig sabihin? Practical yan eh. Amen? Amen. Sabi mo nga maging matalino. Maging matalino. Okay, so ulitin ko. Pag ginawa mo yon, lahat ng oras mo dadalhin mo sa church. Anong mayroon sa church? Praise and worship. Seminar. Okay? Then, makikinig ng mga aral. After mo sa simbahan, papunta ka sa trabaho. Then, pagkatapos trabaho, pupunta ka sa tahanan. Okay, so wala kang gastos. Amen? Amen. Sasabihin mo nga, ang boring yan, pastor. Di ba? Boring yun sa mga taong ayaw umunlad, ayaw sumunod. Pero sa mga taong gustong sumunod, boring ba pag nasa loob ng bahay? Boring ba pag nasa loob ng bahay? Hindi boring. Kasi boring ang sabi sa gitna, sabi niya hindi boring. Hindi boring. Pag nasa loob ka ng bahay, mas masaya nga eh. Una, pag nasa loob ka ng bahay, walang disgrasya. Amen. Tama? Hindi ka sasakay ng bus, hindi ka sasakay ng jeep, hindi ka sasakay ng kotse mo. Amen? So, ibig sabihin, practically, logically, ang itinuturo ko sa inyo, kasi useless ang pag-atin, yung lahat ng blessing, ay iwawaldas mo lang din. That is useless. Amen po ba? Amen. Okay, Gawa chapter 17, verse 28. Makikita mo yan. About sa, kung walang Diyos, wala talaga. Walang mangyayari sa buhay ng tao. Gawa chapter 17, verse 28. Sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos, at pagkatao. Tatandaan mo yan, kapatid. Sa madaling salita, kung gusto mong marating ang gusto mong marating, ang aking mga suggestion ay huwag mong baliwalain. Amen? Sapagkat sa Gawa, chapter 17, verse 28, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos, at pagkatao. Amen po ba? Amen. So, kahit matalino ka, magaling ka, masipag ka, 24 hours ka magtrabaho, ibig sabihin, sigurado na yun eh. Masipag ka, magaling ka, matalino ka, 24 hours ka magtrabaho, ibig sabihin, pag literally, pag tao ang tumingin, talaga maabot mo ang pangarap, 1 taon pa lang. Tama? Hindi naman ipinahintulot ang mundong ito na mamuhay ka mag-isa. Ang mundong ito ay dekorasyon na ang lupa ang tungtungan ng tao, ang kalangitan, naroon ang trono ng Diyos. Ibig sabihin, habang ka namumuhay sa mundong ito, ang Panginoon ang nanonood sa iyo. Now, kapag hindi ka naka-incline sa gusto ng Diyos, sa mga plano ng Diyos sa iyo, ang plano ng Diyos, halimbawa,
ang plano ng Panginoon ay magpastor ako. Hindi ko gagawin ang magpapastor kasi magninegosyo ako. Hindi ako magtatagumpay. Kasi Diyos yun ang haharang. At ang nakakalungkot doon, hindi ka rin magiging masaya. Kasi pag once lumalabag ka sa kagustuhan ng Panginoon, walang mangyayari sa buhay ng tao. Amen po ba? Now, Gawa chapter 17 verse 28, sapagkat hawak niya ang ating buhay. Okay? Pagkilos at pagkatao. Yung buhay natin, yung lakas natin, at yung pagkatao natin. Hawak ng Diyos yan eh. At kung hindi ito nakasunod sa kagustuhan ng Panginoon, walang mangyayari sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Okay, example na lang. Pag kayo magulang, ang inyong anak ay nagpaalam sa inyo, umalis, at hindi kayo pumayag, walang magagawa yung anak. Pag nagpaalam sila sa inyo, hindi kayo pumayag, bantayan mo. Pwede kasing dumaan sa bintana yan. Ang anak mo. Kasi tao yan eh, may paa yan eh. Pwede umakyat yan eh. Amen po ba? Amen. So, ganun din sa Panginoon. Pag lahat ng gusto mong abutin, lahat ng gusto mong pangarapin, pag hindi nakaayon sa kalooban ng Panginoon, walang mangyayari sa buhay mo. Amen po ba? Amen. So kung gusto nyo mayroong marating kayo, number 1 gawin nyo, ang daan ni Kristo ay daanan nyo. Ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, ang gugustuhin nyo. Okay? Yun ang dapat nyong gawin. Kaya sabi ko nga, tingnan nyo, yung isang tao na sa tabi doon. Okay? Yung sa, lingonin nyo. Yung sa taong sa tabi doon. Alam mo yung skill niya? Yung skill niya, hindi para magiging mamasukan. Ang skill niya, hindi para mamasukan. Habang pag makita ko siya, sabi ko, sayang. Sayang yung pagkakataon na pagdating ng araw, magiging negosyante at magiging businessman ka. Pero hindi niya nakita yun sa kanyang sarili. Imagine mo yung talent niya, meron ka lang 10,000 eh. Hindi naman katulad sa talent ko, kailangan milyon ang investment mo. Sa kanya, 10,000 lang. Negosyante na. Eh kung matalino siya ngayong gabi, pagdating ng January, negosyante na yan. Yung 13 months lang niya. Tama? Amen po ba? Amen. Ang tanong, aasenso ba kung magbi-business? Hindi ko alam. Hanggat wala kang Diyos, malabo. Amen po ba? Amen. Malabo. Sabihin mo nga, Diyos ko, tulungan mo ako. Okay, so para pag dumating ang panahon na magandang buhay niyong kaharapin, kaya nga ang tema natin ay sa Diyos, mayroong kasiguraduhan. Imagine mo yung talent niya. Dalawa yan eh. Magkadugo. O yung isa, matindi ang talent. Ito barya-barya. Tama? Yung isa, milyon-milyon. Pero, tingnan mo, dahil binabaliwala yung mga payo ko, tingnan mo, hanggang ngayon, walang nangyayari. Sabi ko, kung ako nakadala ng talent na yan, ay wala. Sigurado. Magaling magluto, tama? Amen? Amen. Magaling di manguto. Amen? Amen. Ito yung pang-uuto niya, nakukumbinsin niya tao niya. Sales talk eh. Makukumbinsin niya, mga tao sumusunod din sa kanya. Amen? Amen. So, anong ibig sabihin ng realidad ang sinasabi ko? Realidad eh, ang sinasabi ko. So, anong dapat mo gawin? Makikinig ka sa mga taong ginagamit ng Panginoon para magsasabi sa'yo. Ay, mayroon namang iba, gusto naman talaga magninegosyo. Oh. And sabi ko, huwag mong pasukin ang ganitong negosyo. Kasi yung isa sa gitna, gusto magnegosyo. Ang itatayo daw niya ditong negosyo, yung grocery. Mapupuno yung notebook ng ballpen, kalilista. Amen. Huwag mo na pasukin yan. Amen? Amen. So, ibig sabihin, pag nakikinig po kayo mga kapatid, makikinig kayo, lahat po tayo laging may oportunidad. Sabihin mo nga, oportunidad. Oportunidad. Okay. So, kung ang tali ng Panginoon sa iyo ay mamasukan ka.
Katulad yung isa nating kasama, no? Sabi ko, makakapag-graduate ka ng pulis. Oo, masunurin eh. Okay, sabi ko, pag naging pulis ka na, sabi ko, pag naging alagad ka ng batas, ha? Iiwasan mo yung lahat ng mga kalokohan. Siyempre ngayon, ang sagot yan, Amen. Amen. Kasi hindi pa, wala pang lisensya eh. Tingnan natin kung naging alagad ng batas yan. Amen? Amen. Sabihin lahat, kaya nating abutin. Sabi mo nga, mararating ko. Mararating ko. Ang gusto kong marating. Ang gusto kong marating. Basta. Basta. Gusto din ng Diyos ang gusto ko. Gusto din ng Diyos ang gusto ko. Amen? Sapagat pag hindi gusto ng Diyos ang gusto mo, haharangan niya yan. Walang mangyayari doon. Amen? Amen. Okay, so una, ipagkatiwala nyo. Pagising nyo, ipagkatiwala nyo ang inyong posisyon, ipagkatiwala nyo ang inyong trabaho, ipagkatiwala nyo ang inyong buhay. Ipagkatiwala lang ninyo sa Panginoon. Routine. Every morning, lagi mong kausap ang God. Then habang ka nagtatrabaho, ipagkatiwala mo ang iyong mga plano. Wala namang taong gusto maghirap. Walang taong gusto magkasakit. Walang taong gustong mabigo. Walang taong gustong madapa. Wala. Lahat ng tao ang pangarap gustong magtagumpay. Now, tinuro ko na sa inyo ngayong gabi kung paano kayo magtagumpay. Ulitin ko bago ko matapos. Lahat ng oras nyo papunta sa Diyos. Papunta sa Diyos. Okay? May minuto, sandali, tawag sa Panginoon, buklat ng Biblia. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang Biblia nyo dapat dala-dala nyo. Natalo na ako sa inyong pamaraan eh. Pastor, hindi na kailangan magdala kami ng literal na Biblia. Bakit? Pastor, lahat na nasa Biblia nandun sa cellphone eh. Oo nga, ang cellphone mo may Biblia. Binasa mo ba? Kasi ang binasa mo doon, yung kachat mo, na inantay mo. Tama mali? Amen. Tama mali? Tama. Di ba? So, literally, dali mo ang Biblia mo. Lahat ng panahon mo, dali mo sa Panginoon. Then, kung may opportunity na nagtatrabaho ka, then, dalhin mo ang iyong lakas papunta sa pagtatrabaho mo para pagdating ng araw, mapupromote ka. Then, pagkatapos mong trabaho, wala nang papunta sa kapitbahay. Uuwi ka na. Amen? Amen. At magpapahinga. Sapagat kasi bukas, babangon ka para ulit katagpuin ng Panginoon. Amen. Amen? Tatagpuin. Then, routine lang yun eh. Punta sa simbahan, punta sa trabaho, then punta sa tahanan. Kasi mayroon kang pamilya, bahay. Okay, punta ka doon. So, nangangahulugan ba, Pastor, ay dinidiktahan mo kami? Hindi kita dinidiktahan. Sundin mo ang gusto mo, kung gusto mo. Dahil subok na ang buhay ko, umunlad ako sa ganong pamaraan. At yung mga staff ko, nakita mo, masaya sila. Amen po ba? Amen. O ngayon, pumunta ka sa kapitbahay para sa bunutan ka doon. Amen po ba? Amen. Kung matapang-tapang yung pupuntahan mo, di sa bunutan ka talaga. Totoo, hindi? Totoo. Realidad yan eh. Pag hindi mo kasundo ang iyong kapitbahay, din sa dulo, kayo mag-aaway. Amen? Amen po ba? Amen. Okay, so, huwag niyong kalimutan ang John chapter 15 verse 5. Okay, magsimula kayo doon. So, kung mayroon kayong mga error sa Panginoon, wala kayong magawa. Kundi lumuhod, humingi ng tawad sa Diyos, at paghingi ng tawad sa Panginoon, magtanong kung anong plano ng Diyos sa atin, sa iyo. Then, pangatlo, susunod ko anong gusto ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Amen po ba? Amen. Pag ginawa mo yung kapatid, titinitiyak ko sa iyo, after one year, magkikita tayong pareho tayo masaya. Amen? Amen. Ngayon, masaya naman kayo kasi malapit tayong December. Ano bang inaantay? No? Pinag-uusapan na kanina, October pa lang, inaayos ng 13 months natin, di ba? Huwag mo nang bibilangin yung 13 months mo, yung bonus mo. Ang gawin mo, magsisimula ka na paano ka magiging masaya at magtagumpay sa buhay. Amen po ba? Amen. Amen po ba?
So, huwag niyo kalimutan, ipagkatiwala niyo ang inyong buhay. Ipagkatiwala mo lang sa Panginoon. Then, pangalawa, ipagkatiwala mo yung bukas mo, yung gagawin mo, yung pang-araw-araw mong buhay, ipagkatiwala mo lang. Pero yung mga major na plano mo, kailangan mo talagang ang Diyos ang laging kausap. Ang plano mo, magiging magandang buhay, matagumpay na buhay, maging masaganang buhay. So, yung tinuro ko sa inyong tatlo, no? Punta sa church, huwag magiging tamad, huwag magbibilang ng oras papunta sa church, atin ang Bible study, mga service, mga seminar, atin ka doon. Huwag mong baliwalain yun. Then pagkatapos sa church, punta sa iyong trabaho, after trabaho, punta ka sa tahanan. Ibig sabihin, no more barkada. Amen. Amen? Wala nang panahon ng mall. Pumunta ka sa mall, ang nakakalungkot, pumupunta ka sa mall, wala ka namang binibili. Window shopping. Tama? Window shopping, hanggang isang taon walang na shopping. Hindi na po yung window shopping. Ang tawag doon, libangan na lang, pahingahan. Amen? Amen. Amen po ba? Tama, mali? Tama. Okay. Pag sinabi mo kasing window shopping, pumupunta ka, nagbibilang ka, sa sunod mo balik, bibilhin mo. O nagbibilang ka, magkano ito, lilista mo. Okay. So mayroon ka ng ngayong target. Pero kung natapos na lang, pumunta ka ng December doon, January, hanggang December, wala ka pa rin nabili kahit isang piraso, hindi sabihin, hindi na po yung window shopping. Ang tawag na po yun, pahingahan kasi naka-aircon sa mall. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Hindi ko kayo ini-insulto mga kapatid. Ginigising ko kayo sa realidad ng buhay. Amen? Amen. Pag pumunta ka doon, tiyak mayroon kang sadya. Okay? Mayroon kang sadya. Mayroon kang bibilhin. After doon, uwi ka na agad. Kasi sayang yung oras kaya maraming mga tao naghihirap dahil nagtatapon ng oras. Amen po ba? Amen. Okay, so huwag kalimutan. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong kilos, lahat ng iyong gagawin. Ang pang-araw-araw mong buhay, ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. Then, ang pangalawa, ipagkatiwala mo sa Diyos. Isangguni mo ang iyong mga plano. Isangguni mo yan, ang iyong mga plano. Sapagkat pag isangguni mo sa Panginoon, ituturo niya paano ka magsisimula. Amen po ba? Amen. Kasi sa totoo lang, mga talented tayo lahat dito. Sa totoo lang, mayroon talagang karapatan magsiyaman. Paggayahin mo lang ang taong nagsasalita sa iyong harapan. Amen? Amen. Ang taong nagsasalita sa iyong harapan, walang bisyo. Ang bisyo niya, lagi na sa Bible, nagtrabaho sa tahanan lang. Never mo ako mapaupo-upo. Kita po, may bahay dyan. Pumunta ba ako doon? Hindi ko pumunta. Wala akong time para makipagkwentuhan sa isang tao kung hindi naman lang kasama ang Diyos. Amen? Amen. So, kung masanay kayo sa aking routine na buhay, siguradong meron kang mararating. After 5 years, makikita ka ng maunlad ka na. Ibig sabihin, negosyante ka na, de kotse ka na, mayaman ka na. Amen? Kasi kapatid, ito, pag-uwi nyo kapatid, humarap kayo sa dingding, may hawak na ballpen at papel para mamulat ka lang ng totoo, ng gusto. Pag-uwi mo ngayon, punta ka sa dingding, kain ka muna, punta ka sa dingding, at umupo ka sa sahig. Kung wala kang tawag doon, table, wala kang upuan. Okay, kasi may mga tao walang upuan, no? Umupo ka. Magdala ka ng ballpen at magdala ka ng papel. At tanungin mo ang iyong pagkatao. Tanungin mo ilang edad mo na. Tanungin mo. At yung pangatlo mong tanong, itong tanong, bakit ganito pa rin ang buhay ko? Kasi kapatid, pag yung tanong na yon, na bakit ganito pa rin ang buhay ko, mahirap pa rin. Kung masasaktan ka sa tanong na yon, magsisimula kasi kang magbukas ang kaisipan mo. Amen. Amen? Amen. Huwag mong baliwalain yung mga sinasabi ko kasi yung mga sinasabi ko ay ginagawa ko. Pag mayroon akong hindi ko narating, tinatanong ko.
Pero usually, wala naman akong ginusto na hindi narating. Lahat ng ginusto ko sa edad kong ito, nararating ko lahat. Naaabot ko lahat. Nakamit ko lahat. Amen po. Tulad dito, sabi ko, pagdating ko ng 50, sabi ko, Lord, pagdating ko ng 50, babalik na ako. So, usually, nalimutan ko yun eh. No, kasi, nakapokus naman sa paghahanap buhay. So, ang ginawa ng Panginoon, gumawa siya ng senaryo about sa anak ko, yung nangyari sa buhay ng anak ko. So, ang sabi ko, ilalaban kita. Napansin ninyo, ang Bible studying ito, pang isang buwan lang. Yung patapos na ako, may nagsasabi sa opisina, ituloy, yung sabi ng aking anak, ituloy. So, hindi na ako pwedeng tumanggi. So, ginamit lang niya ang senaryo na ito para makapagbalik ako sa edad kong 50. Ang pangako ko sa Panginoon, babalik ako mag-full time ng pastor. Now, habang tumatagal, August 11, nagsimulang gawain ito. Then sabi ko sa manager, ninyo, ready. Ready. Kasi magpo-full time ako sa pagpapastor. So, ano ibig sabihin? Yung pangako ko, na pagbitaw ko, bumitaw ko ng salita, patay na si Pastor Ricky, sabi niya, bakit? Sigurado ka bang mabubuhay ka pa ng 50? Bibigyan mo ang oras, pati si Brother Mario, sabi niya, sigurado ka bang mabubuhay ka ng 50? Ang sabi ko, kung buhay pa akong 50, babalik ako magpastor sa Diyos. So, nawala yon sa madaling salita. Gumamit ang Diyos ng senaryo. Nabigo yung anak ko, natalo yung anak ko sa laban, nilaban ko siya bilang tatay, bilang ama. Then, sabi ko, ilalaban kita ng luhuran. Nagdeklara ako ng August 11, mag-Bible study gabi-gabi. Then, nagsalita ang mga tao, ituloy mo araw-araw, hindi ako tumanggi. Bakit hindi naging busy ang buhay ko tuwing gabi, tuwing hapon? Bakit? Pag Diyos na ang nagtakda, walang hassle yon. Ibig sabihin, walang hadlang yon. Amen po ba? Amen. Okay, kahapon ang election kami. So, sabi ko, hindi. Alangan ang oras, alas 2 pa yon. Sabi ko, hindi. Delikado. Umuwi kami. Iniwan naman yung collection, then dumiretso kami. Ibig sabihin, pag gustuhin mo, kapatid, pag gusto ng Diyos ang mga gusto mo, pag ginusto mo ang gusto ng Diyos, walang hadlang, walang mahirap, lahat ay kaya mong gawin. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Palakpakan, sabi mo, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Amen. Napansin mo yung nanonood tuloy-tuloy. Mula August hanggang ngayon nanonood means, mga kaibigan, even sila kinumbik ng Panginoon na manood sa live na ito. Amen? Amen. Yung mga nanonood, hindi yan mga mayaman. Yung mga nanonood sa live, hindi yan mga mayaman. Mga tao din yang nagtatanong, bakit? Mga tao din yan nasasaktan, nasusugatan, nabibigo, nawawalan. Kaya nagtiis, nagtiyaga, nagsubaybay sa panunood, mga kaibigan. At ituloy mo lang yan. I guarantee you, mga brothers and sisters, na ikaw nanonood. Ituloy mo lang, manood. Tinitiyak ko sa iyo, kung paano kami pagpapalain ng Diyos dito, mas pagpapalain ka ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Amen. Amen po ba? So, simple lang. Ang ginawa ng Panginoon, sabi ko, iba nga talaga ang Diyos. Iba. Kasi nangako talaga ako na babalik ako ng 50, pag 50 years na ako, babalik ako. Alam mo ba, sinitel niya lahat ang business. Sinitel niya lahat. Di kaya nga sinabihan ko yung manager, ready. Dahil ako ililisan. Ibig sabihin magpo-full time sa gawain ng Diyos. Bakit? Uy, pastor, sir, iiwan mo ang hanap buhay mo? Hindi iiwan. Ipagkakatiwala ko sa mga taong dapat pagkakatiwalaan. Amen po ba? Amen. Bakit? Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan. Doon sa Diyos mo hanapin ang kasiyahan ng buhay. Wala sa pera, wala sa karangyaan, wala sa hanap buhay, wala sa posisyon, wala sa kasikatan. Ang buhay wala doon. Wala sa pera, wala sa posisyon, wala sa kasikatan.
Ang buhay na hinahanap mong maging masaya, naroon sa buhay na naka-incline sa Biblia at sa command ng Diyos pag ginawa mo at sinunod mo. Amen po ba? Amen. Muli natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Kapatid, tayo po'y tumayo. Alam ko, kaibigan, may mga plano ka sa buhay. Alam ko, kaibigan, na mayroon kang gustong abutin sa buhay. At higit sa lahat, alam ko, kaibigan, maraming kulang sa iyong buhay. Kapatid, sa gabing ito, tapos na ang iyong pagdurusa. Tapos na ang iyong kakulangan. Tapos na ang iyong pagluha. Tapos na ang iyong kalungkutan. Kapatid, close your eyes and feel the presence of the Lord. Talk to Jesus. Habang ka nakayuko, ako'y hirap na hirap, nagsimula pa lang, hindi pa ako pastor. Ang iniyakan ko sa Diyos, huwag mo kong pagutuman, Panginoon. May mga anak ka sa likod mo. Huwag kang mamuhay na ikaw lang. Isama mo si Jesus. Isama mo si Jesus. Lumakad ka sa kanyang kagustuhan, sa kanyang mga plano. Hindi pa huli ang lahat, kaibigan. Hindi pa tapos ang laban. Bangon ka at bumangon ka. Sa iyong pagkadapa, sa iyong pagkalugmok, may Diyos na nag-aabang. Kaibigan, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo ngayong gabi. Huwag kang lumayo sa Kanya. Pasamahin mo siya sa araw at gabi, sa bawat minuto ng buhay mo. Maniwala ka. Anyayahan mo ngayong gabi habang ikay nakayuko. Hayaan mo ang iyong mga luha ay pumapatak sa iyong dalawang mata. Ikaw na nanonood sa live na ito, una sa lahat, salamat. Habang pinagsaitiisan mo ang haba ng aral, salamat sa iyong panunood, kapatid. Kung bumagsak ang buhay mo, hirap kang umusad, mayroon kang karamdaman, huwag kang mawala ng pag-asa sa buhay. Muli mong kausapin ang Diyos. Umasa ka sa Kanya. Lahat ng nais mo ngayong gawin, hilapit mo lang sa Diyos. Lahat ng gusto mong abutin, tawagin mo lang, Panginoon. Pag ika'y tumawag, sabi ni Jesus, ika'y aking tutugunin. Pag ika'y lumalapit, ika'y aking tatanggapin, sabi ng Panginoon. Kaibigan, maniwala ka may Diyos. Pasamahin mo siya sa iyong mga lakad. Pasamahin mo siya sa iyong pagkatao. Pasamahin mo sa iyong paghahanap buhay. Pasamahin mo siya sa iyong pagtatrabaho. Pasamahin mo ang Diyos sa iyong tahanan. Tawagin mo siya lagi sa bawat sandali ng buhay. Tinitiyak kong ikay magtatagumpay. Panginoon, salamat sa lahat ng bagay na iyong pinagkaloob. Salamat o Diyos sa iyong pagtanggap sa aming lahat. Salamat o Diyos sa iyong paglinis sa aming lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad sa lahat ng ilang kasalanan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na ang bawat kalalakihan, ang bawat kababaihan, maging ang mga nanonood sa live na ito, sa video ito, Panginoon, kaawaan mo din sila. Tulad ng pagkaawa mo sa amin. Tulungan mo din sila tulad ng pagtulong mo sa amin. Pagalingin mo din sila tulad ng pagpapagaling mo sa amin. Linisin mo din sila tulad ng paglinis mo sa amin. I-bless mo, Lord, ang mga kababayan ito. I-bless mo ang mga nanay na ito.
I-bless mo ang mga tatay na ito. I-bless mo ang mga kalalaking ito. At i-bless mo ang mga namumunong ito, Panginoon. I-bless mo sila lahat, O Diyos. Sa kanilang paglalakbay, sumama ka. Pumasok ka sa aming kalooban. Pumasok ka sa aming kaisipan. Pumasok ka sa aming pagkatao. Upang sa ganun, Panginoon, ikaw ang maitaas sa aming kaligitnaan, Ama. Salamat sa oportunidad na ikay aming napakinggan. Salamat sa iyong mga aral na iyong itinuturo mo sa aming harapan. Salamat, Panginoon, na kumilos ang iyong presensya, kumilos ang iyong kapangyarihan. Iminulat mo kaming lahat sa katotohanan at payagan mong makalakbay kami, Panginoon, patungo sa iyong harapan, sa iyong kalooban. Alisin mo ang kapagkurang espiritual kung mayroon na sa mga tao, sa mga nanonood sa aming buhay na ito, Diyos. At dalangin ko po, Ama, sa mga oras na ito, Diyos, walang aapak sa lugar na ito na hindi mo pagpalain. Walang aapak sa lugar na ito na hindi mo patatawarin. At walang aapak sa lugar na ito na magiging swail sa iyong salita. Kundi lahat, dalangin ko po, Ama, lahat ng aapak sa upuang ito, hahawak sa upuang ito, at lalakad sa harapan ng harap mo, Panginoon. Alam ko din, Ama, ay pagpalain mo ng higit sa sapat. At dalangin ko din, Ama, sa mga businessman, sa mga negosyante na nanonood ngayon, na kinuha mo, muli mong ibalik sa kanila, Ama. Muli mong ibalik, Panginoon, at muli mo silang pagkatiwalaan. Ang nawala sa kanila, ibalik mo pa, Panginoon, ng 10 ibayo, O Diyos. At dalangin ko po, Ama, sa pamagitan ng mga aral na ito, makilala ka nila, O Diyos. Ikaw ang Diyos, ikaw si Jesus na nagbibigay ng buhay. Ikaw si Jesus nagbibigay tagumpay. At ikaw si Jesus nagbibigay ng bagong buhay. At Ama, salamat, O Diyos, ngayong gabi na kinausap mo kaming lahat sa simpleng aral. Itinatak mo sa aming kalooban. Kaya po kami nabigo ang aming mga kasamahan, kapatid, sa iyong harapan dahil nagsasarili sa mundong ito. Patawarin mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, ang lahat ng bagay ay aming mapagsisihan. Bigyan mo, O Diyos, na kami ng pagkakataon na makita namin ang lahat, ang aming kakulangan at ang aming kasalanan. Bigyan mo pa kami, O Diyos, ng isa pang pagkakataon na maranasan ka, Panginoon, namin sa aming mga buhay. Bless mo, Lord, ang bawat isa sa amin, ang mga nanonood, mga kadalagahan na nanonood, mga batang nanonood, mga tatay na nanonood, mga nanay na nanonood, anumang katungkulan nila, O Diyos, sa lipunan ito na nanonood, O Diyos. Ipagkaloob mo ang kalutasan ng kanilang mga suliranin. Ipagkaloob mo, Panginoon, kagalakan, kapayapaan ng kanilang mga tahanan. Upang sa ganun, O Diyos, maitaas ka at maliwalhati ka sa aming harapan. Salamat, O Diyos, ngayong gabi ito, kung saan nagsalita ka sa aming kaligitnaan, sa simpleng mensahe, Panginoon. Bless mo, Lord, ang bawat manunood ng video ito. Anumang kanilang suliranin, anumang kanilang kabigatan, anuman, O Diyos, ang kanilang karamdaman, alam ko po, Ama, ay iyon ang pinagaling, iyon ang pinagpalak, at muli mong gagamitin kung may mga pastor na nanood sa video ito na bumagsak, muli mong ibangon kung paano mo binangon ang lingkod mo. Dalangin ko po sa mga Kristiyanong nagsibagsak at ibangon mo, O Diyos, upang maggamit mo sila, O Diyos, sa kanilang ubasan. Salamat, Ama, ng marami, at inaangkin ko po, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, pagpalain kayong lahat, magsigalit kayong lahat, magtagumpay kayong lahat. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Amen and Amen. God bless you. Pagpalain ka ng Panginoon.